Marami po siguro sa inyo ang sasang-ayon sa akin. Kung sasabihin ko, wala naman talagang taong gumigising bawat umaga para sirain niya ang kanyang buhay. Wala nagsasabing ngayong araw, guguluhin ko ang pamilya ko, sasaktan ko ang aking katawan, at magkakalat ako sa aking trabaho. Kung man meron taong ganyan, baka meron siyang problema sa kanyang pag-iisip. Di po ba? Pero ang katotohanan, maraming tao, ang magulo ang buhay nila ngayon, hindi dahil nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali. May mga tao na nabigo sa kanilang buhay dahil gumawa sila ng marami, libo-libong maliliit na maling desisyon sa kanilang buhay. Aminin natin, marami sa atin, may ganito pong dialogue. Isang beses lang naman. Okay lang ito. Hindi naman malalaman ng iba. Konti lang naman. Paminsan-minsan lang naman. Mamaya ko na lang aayusin. At dahil paulit-ulit, unti-unti, kinukonsinti natin itong mga bagay na sumisira sa ating buhay. Hindi natin namamalayan, unti-unti nasisira ng relasyon, ang ating katawan, ang ating kapayapaan, ang ating reputasyon, at ang ating pagkatao. Tandaan niyo po ito, your life is shaped not only by your big decisions, but by the small daily choices that you make every day. Kamukha po ng isang barko, hindi naman ito agad lulubog dahil merong malaking alon o malakas na bagyo. Minsan, unti-unting pinapasukan ng tubig ang barko dahil merong maliit na tagas. At ganoon din po sa buhay natin, di po ba? Hindi naman agad nasisira ang marriage. Nagsisimula ito dahil sinasabi, ang bawat isa, busy lang ako. Wala akong time eh. Cellphone lang naman muna. Hanggang isang araw, katabi mong iyong asawa, pero malayo ng iyong puso sa kanya. Hindi naman agad nasisira ang ating kalusugan. Nagsisimula ito sa mamaya na lang ako matutulog. Isang soft drinks lang naman. Wala akong oras pag-exercise. Wala naman ako nararamdamang masama. Hanggang isang araw, hindi mo na magalaw ang iyong katawan. Na-stroke ka na pala, nasira ng bato mo, o nalaman mo may cancer ka na. Hindi naman po agad-agad nababaon sa utang ang isang tao. Nag-uumpisa yan sa pataya-taya sa online games, sa pagbibili ng mga walang kakwenta-kwentang bagay sa Shopee, sa Lazada, sa pagbili palagi ng milk tea o ng Starbucks. Hanggang nabibigla ka, mas marami na ang iyong binabayaran kaysa sa iyong naiipon o sa iyong sinasahod. Hindi rin naman tayo agad lumalayo sa Diyos. Wala naman nagsasabing, ayoko kay Lord. Unti-unti lang itong nag-uumpisa sa hindi pagdarasal, sa hindi pagsisimba, hanggang sa patay na pala ang iyong konsensya dahil sa paulit-ulit mong pagkakasala. At ito po ang pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon. Sa talimhaga, binigay po ng may-ari ng ubasan, pinahiram niya sa mga katiwala. Pinagkatiwalaan sila. Binigyan sila ng oportunidad. Binigyan sila ng responsibilidad. Pero ano po ang nangyari? Unti-unti daw silang naging gahaman. Unti-unti tumigas ang kanilang puso. Paano nagsimula ito? Hindi naman sila agad masama. Nagsimula sa maliit na desisyon, sa hindi pagbabayad. Pagkatapos, biglang nag-graduate. Ito'y naging konting pride, konting pag-aabuso, konting inggit, konting kasakiman. Hanggang sa dumating ang punto, pati mga alipin na, sinasaktan nila, at ang anak ng may-ari, pinatay nila. Mga kapatid, ganito po ang kasalanan.
Hindi naman po ito nagsisimula sa isang malaking pagkabagsak. Nagsisimula ito sa maliit na kompromiso. Sa paulit-ulit nating pinapayagan sa ating buhay. At kapag inuulit-ulit natin, unti-unting tumitigas ang ating puso. Hanggang sa hindi na tayo marunong mahiya. Hindi na tayo marunong mag-sorry. Hindi na tayo natatakot magkasala. Kaya tandaan po natin ito, small compromises create a big distraction. At alam niyo po kung ano nakakalungkot. Minsan akala natin, kaya nating kontrolin ang kasalanan. Pero kalaunan, ang kasalanan na ang kumokontrol sa atin. Ang dami pong ganyan. Adik sa alak, sa sugal, paninigarilyo, sa pornografiya, sinasabi. Kaya ko naman tigilan kung gugustuhin ko eh. Pero habang araw-araw pinipili mo ang mali, ito na ay nagiging iyong ugali. Kasi meron pong katotohanan ang kasabihan that you should watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Kaya, ang ganda po ng habilin, babasahin nyo sa Biblia, ito po ay payo ni Haring Solomon. King Solomon wrote that we should catch all foxes, those little foxes, before they ruin the vineyard of love. Ibig po sabihin, kung hindi natin aalisin ang mga maliliit na kasalanan na nakakasira sa ating kaluluwa, yan ay pagdating ng araw, makakasira na ng iyong mabuting puso. Kaya ngayon pong araw, inaanyayahan tayo ni Jesus. Suriin natin yung mga maliliit na bagay sa ating buhay. Baka meron kang maliit na galit na matagal mo nang kinikimkim. Meron kang maliit na bisyo na palagi mo sinasabi, konti lang naman. Meron kang maliit na kasinungalingan, maliit na pagtataksil, maliit na pride. Baka meron kang maliit na pagkukunwari. Yan ang nakakasira sa iyong relasyon. Remember this, the little things you ignore today becomes the big things that you cry about tomorrow. Also understand that happiness is not winning the lottery or betting on the right horse. Kasi minsan, hihintay tayo ng one-time big time. Pag nangyari na yan, doon ako magiging masaya. Pag ito na ang sitwasyon, doon ako magpapakatino. Pero, mga kapatid, unawain niyo, ang tuwa, tagumpay at kabanalan ay bunga ng maraming tamang desisyon. Oo, wala naman pong perpekto sa atin. But do not wait to make the right decision. Make your decisions right. Kung magkamali ka man, pwede mo pa ring piliin yung tama sa susunod. Make better choices next time. Naway piliin mo araw-araw yung mas mabuti at makakapagbanal sa iyo. At meron pa pong isang mabuting balita. Ang Diyos, hindi naman po masayang nagpaparusa. Ang Diyos, marunong din siyang maghintay. Ang Diyos palagi nagpapatawad. Ang Diyos palagi nagbibigay ng pagkakataon. Kaya habang may panahon pa, bumalik tayo sa Kanya. Ayusin natin ang mga maliliit na bagay bago ito lumaki at makasira sa malaking biyaya na binibigay ng Diyos. Dahil minsan ang buhay, hindi naman nasisira sa malaking desisyon. Ang ating buhay ay nasisira sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit nating pinapabayaan. Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Gabayan tayo ng Diyos. Palaging gumawa ng mga maliliit pero tamang desisyon. Naway magbunga ito
ng tuwa, saya at kapayapaan sa ating buhay, ngayon at magpakailanman. Amen.